Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? At nag-aalmusal na po pala kaming dalawa dito ni Kuya. Ginising na nga po pala ako ni Mama ng tamang oras ng paggising ko dahil hindi naman po ako nag-memorize o nag-review. Tignan niyo naman po yung mga mata ko at talagang busog na busog po sa tulog. Eto po palang almusal namin na niluto ni Mama ay yung noodles na may itlog. At sa pagkakataong ito, inilagyan niya po ito ng dahon ng sibuyas. Kaya po, mas lalong sumarap. At pagkatapos po pala namin kumain, ay nauna na nga din po akong naligo kay Kuya. Medyo matagal po kasing natapos si Kuya na kumain, kaya nauna na lang po ako. Nagpapasuklay nga po ako kay Papa dahil nahihirapan po akong suklayin yung buhok ko. Ewan ko nga po mga labs, kapag po natapos na po akong maligo, ay para na pong alambri yung buhok ko. Sinashampuhan at binabanlawan ko naman po ng mabuti ito pong buhok ko. Kaya tinatanong nga po ni Mama kay Papa kung pwede na nga daw po akong gumamit ng conditioner. At sabi nga po ni Papa ay pwede naman na daw po siguro. Basta po pa konti-konti lang daw po yung lagay. At kahit nga po si Papa ay nahihirapan din po sa pagsusuklay ng buhok ko. Araw-araw nga po ay pinapasuklay ko po kay Mama ito pong buhok ko. Pero kaninang umaga ay si Papa ko na nga lang po munang nagsuklay. Namamanhid daw po kasi yung kamay ni Mama at hindi niya nga po ako kayang suklayan. Kaya mabuti na lang po at nandito po si Papa. May pasok po pala si Papa kaninang umaga pero alas 8 daw po yung pasok niya. Seminar daw po kasi nila ngayong araw at hanggang po 5 p.m. pati po bukas uli. Kaya medyo late na nga po siyang ginising ni Mama. At hindi na nga din po siya nakisabay sa amin ni Kuya. Pero pagkatapos nga po naming maligo ni Kuya ay tsaka na lang po siya ginising ni Mama. Kaya eto nga po't nasuklayan pa po ni Papa yung buhok ko. Sabi nga po sa akin ni Mama ay ipagupit ko na daw po itong buhok ko kahit hanggang balikat lang daw po. Para hindi na nga daw po ako mahirapan sa pagsusuklay. At para ako na lang din daw po ang sariling magsuklay ng buhok ko. Pero ang sabi ko po kay Mama ay ayaw ko po. Gusto ko po kasi na mahaba ang buhok. At sabi nga po ni Mama ay mabilis lang naman daw pong humaba yung buhok ko. Pero ayaw ko pa nga rin po mga kalabs. Gusto ko rin po kasing masubukan kung ano po yung pakiramdam ng mahabang buhok. Lagi naman po akong nagsusuklay mga kalabs. Ang problema ko nga lang po ay pagkatapos ko pong maligo sa umaga ay dun po ako nahihirapan. Kaya pinapasuklay ko na nga po kay Mama o di kaya kay Papa yung buhok ko para po mas mabilis. Hay, sa wakas, pagkatapos nga po ng isang linggo ay natapos na rin po akong nasuklayan ni Papa. At dahil natapos na nga po akong suklayan ni Papa, eto nga po't nagpopolbos na po ako mga kalabs. Nasanay na nga lang din po akong magpolbo bago po ako pumasok. At pagkatapos ko na nga din pong naayos yung sarili ko ay nagpaalam na rin po ako kay Mama pati po kay Papa. At si Papa ko na nga rin po palang magpapatawid sa akin. At nauna na nga po palang pumasok yung mga ibang kasama ko dahil nakita ko po sila nakasama yung lolo ko. Sayang nga lang po at hindi po ako nakasabay sa kanila. Kaya eto at mag-isa na naman po akong papasok at maglalakad nga lang po. I-flex ko nga lang po pala ito pong ginisang ampalaya na luto ni Papa. Ang sarap nga po ng pagkaluto ni Papa sa ampalaya. At pagkaluto niya nga po dito mga kalabs ay nagpapak na nga po ako agad. Natatawa pa nga po si Papa dahil kahit mainit daw po ay sige, subo pa rin daw po ako. At ang sabi ko naman po ay hinihipan ko naman po pa. Sa totoo lang ay namimiss na nga din po namin ni Mama yung luto ni Papa. At ngayon nga lang po siya ulit nakapagluto. Busy po kasi si Mama kagabi, kaya ang sabi po ni Papa siya na lang po ang gagawa. At napakadami ko nga pong nakain dito mga kalabs kung alam nyo lang po. Basta po yung mga ganitong luto ay tiyak mapapakain nga po ako ng madami. Iba po talaga kapag po lutong Papa. Napakasarap nga po. At kaninang hapon po pala mga labs ay hindi na po kami magluluto ni Mama ng uulamin po namin ngayong gabi. Dahil nagluto nga po si Nanay ng monggo. At nagdagdag na nga po si Mama ng monggo para po sila na lang ang magluto. At hihingi na nga lang po kami pagka naluto na mga kalabs.
At pagkaluto nga po ni nanay ng munggo ay nagtawag na nga din po sila para kumuha na po kami ng ulam kaya nagdala na rin po ako ng lagayan ko. Puro sabaw nga lang po pala munang nilagay ko dito. Gustong gusto ko po kasi ng sabaw ng munggo. At dahil natatagalan nga po si nanay sa akin kaya siya na lang po ang naglagay sa lagayan ko. Baka daw po kasi mapaso pa po ako. Lalo na po at medyo mataas po itong lutuan nila. O di po ba may ulam na po kami ngayong gabi. Maraming salamat po sa iyo nanay sa pagbibigay po ng munggo. At syempre uuwi na rin po ako mga kalabs para po makakain na rin kami. Yun lang po mga kalabs, maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye bye po.